Huminto ka. Anumang ginagawa mo ngayon, huminto ka muna. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Para ito sa iyo. Matagal mo nang dala ang bigat na hindi mo maipaliwanag sa kahit kanino. May mga gabing gising ka pa rin, hindi dahil walang pagod ang katawan mo, kundi dahil may bagay sa loob mo na ayaw tumigil sa pagtawag. May mga araw na ngumingiti ka sa labas, pero sa loob mo ay may tahimik na tanong na paulit-ulit na bumabalik. Bakit parang ikaw ang laging nauuna sa pakikibaka at ikaw pa rin ang huling nakakakita ng pinto na bumubukas? Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. Marami sa paligid mo ang nakakakita lang ng ginagawa mo pero hindi nila nakikita kung gaano kabigat ang bawat hakbang. Hindi nila naririnig ang panalangin mo na hindi mo na inuulit ng malakas. Ang mga salitang binubulong mo na parang ayaw mo nang marinig ang sarili mong boses dahil pagod ka ng umasa. Pero may dahilan kung bakit ka naririto ngayon sa mismong sandaling ito. At may dahilan kung bakit tumama sa iyo ang mensaheng ito ng ganito kaeksakto. Sa dulo ng mensaheng ito, kikilalanin mo ang mga tandang matagal nang dumaraan sa buhay mo at mauunawaan mo kung bakit hindi sila gulo kundi kumpirmasyon. Mauunawaan mo ang isang paulit-ulit na anyo na palihim na humahawak sa puso mo at makikita mo kung saan talaga ito nagsimula. At bago tayo matapos, may isang pahayag akong ipapahinga ng diretso sa buhay mo para maramdaman mo na hindi ka basta nakikinig lang, tinatawag ka. At ang mismong dahilan kung bakit kanya dinadala rito ngayon ay simple at banal. Hindi ka dinadala ng pagkakataon. Dinadala ka ng pagtatalaga. May mga salitang nakalaan para sa isang tao lamang, at ang mga salitang ito ay hindi sumasagi sa iyo ng aksidente. Dumating ito sa iyo ngayong gabi dahil may pinto na sa wakas ay handang tawagin ang pangalan mo mula sa loob. May mga tandang nangyayari na sa iyo nitong mga araw na ito na hindi mo dapat binabalewala. May mga bagay na tila maliliit kapag tiningnan ng iba, pero sa iyo ay may bigat. May biglang bigat sa dibdib sa oras na walang dahilan. May pagod na hindi mo maipaliwanag kahit maayos naman ang tulog mo. May sandali na parang may bumubulong sa loob mo na may parating, ngunit hindi mo pa makita kung ano. Iyan ang uri ng pagdadaang hindi maipapaliwanag ng mga tao sa labas dahil hindi nila alam na ang espiritu ay may sariling paraan ng pagkapit sa atensyon mo. Napapansin mo ring may mga umaga na nagigising ka sa iisang pakiramdam. Parang may natapos na panaginip pero ang pakiramdam ay hindi natapos sa iyong katawan. Minsan kahit walang sinabing masama sa iyo, ramdam mong may lumuluwag sa pagitan mo at ng mga dating inaasahan mo. Hindi ka na ganun kasigurado sa mga luma mong plano, hindi dahil naging mahina ka, kundi dahil may bahagi mo na ayaw nang manirahan sa maliit na bagay. May banayad na pagkabalisa sa pag-angat mo sa umaga, at may tahimik na pag-asa na hindi mo pa maamin ng buo, pero naroon na. Napapansin mo rin na ang ilang usapan na dati ay may bigat ay biglang nagiging hungkag. Parang naririnig mo ang parehong mga salita, pero hindi na nila sinasalo ang puso mo. May mga pangakong noon ay sapat na para tumagal ka, pero ngayon ay parang manipis na lamang. May mga taong kausap mo pa rin, ngunit may espasyo sa pagitan ninyo na hindi na mapupuno ng paliwanag. Hindi ito senyales na sira ka. Ito ay senyales na may lumalago sa iyo na hindi na kayang pigilan ng dati mong mga lalagyan. At baka napapansin mo rin ang mga paulit-ulit na bilang, mga saglit na tila sinasadya ng langit na patamaan ang mata mo sa tamang oras. Baka may mga pagkakataong nakatingin ka sa orasan, sa resibo, sa plaka, sa maliit na detalye na pabalik-balik na lumilitaw. Baka tinatamaan ka ng iisang tema sa iba't ibang anyo. Pag-uulit, kumpas, paglapit, paghahanda. Hindi mo kailangan pilitin ang kahulugan. Kapag may ganong pag-uulit, madalas hindi iyon istorbo. Paalala iyon na may gumagalaw sa likod ng nakikita mo.
Kaya pakinggan mo ito ng dahan-dahan. Ang mga tandang ito ay hindi problema na dapat mong katakutan. Mga kumpirmasyon ang mga ito. Mga kumpirmasyon na hindi ka nakalimutan. Mga kumpirmasyon na may ginagawa ang Diyos sa loob mo bago pa man niya ibigay sa labas ang matagal mo nang hinihiling. Kung minsan ang unang anyo ng pagdating ay hindi ingay, kadalasan ito ay pagigting, pagliwanag at tahimik na pag-iba ng dating mo sa sarili mong buhay. Huminga ka muna ng malalim kasama ko, huwag mo muna itong pilitin na maging malinaw. Hayaan mo lang munang lumapag sa iyo ang ideya na ang mga tanda ay hindi ka sinusubok, tinutukoy ka nila. At kung kahit isa sa mga iyon ay tumama sa iyo, kung may isa man sa mga paglalarawang iyon na parang tumama sa isang lugar na matagal mo nang pinoprotektahan, itype mo ang bilang na 888. Ang mga daliring nagtatype niyan ay tahimik na nagsasabing, oo, ang iyong espiritu. Yan ang maliit na pagsang-ayon na totoo. I-type mo ang 888, pagkatapos ay bumalik ka rito sa akin. Ngunit may mas malalim pa kaysa sa mga tandang ito. May isang ugat na nasa ilalim ng lahat ng yon, at kapag nakita mo yon, titigil sa pagiging kalat ang mga nangyayari sa iyo. Ang hindi mo pa nakikita ay ito, hindi lang basta may mga palatandaan. May ugali ng kaluluwa na matagal nang hinuhubog sa loob mo. At iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang pakiramdam na may bumabalik, may humihigpit, at may gustong magbukas ngunit parang may pumipigil pa. Sa ilalim ng lahat ng ito ay isang paulit-ulit na pagkapit sa sarili mong lakas na para bang kailangan mong maging sapat bago ka pa maging ligtas. Iyan ang pattern. Hindi kawalan ng pananampalataya ang tawag doon. Mas tahimik iyon, mas malalim. Ito ang ugaling humihingi muna ng patunay bago magpahinga, na kumakapit sa kontrol kapag ang puso ay pagod na at nagtatago sa pagiging okay para lamang hindi halata ang pagod. Hindi ka masama dahil diyan. Naging paraan iyan ng pagprotekta sa sarili mo nung akala mo ay wala ng ibang aako ng bigat mo. Sa maraming bahagi ng buhay mo, malamang nagpakita ito sa parehong anyo. Kapag may pinto na tila malapit ng bumukas, bigla kang nag-aalinlangan. Kapag may oportunidad na parang para sa iyo, may bahagi mo na nauunang umatras. Kapag may nagsasalita ng may pag-asa tungkol sa iyo, may loob mo na agad tumitingin sa lahat ng dahilan kung bakit hindi pa pwede. At kapag umasa ka na, may boses na agad bumubulong na huwag masyadong mataas ang tingin. Iyan ang pattern na umiikot ng tahimik sa likod ng iyong araw-araw. At ang nakakapagod dito ay hindi lang ang pagkilos nito. Ang nakakapagod ay ang pangangatwiran mo sa loob mo. Dahil sa bawat pag-aatubili, sa bawat maliit na atras, sa bawat pagsasalang ng sarili mong pagnanasa sa ilalim ng bigat ng responsibilidad, may parte mo na napapagod na hindi maipahayag. Kaya minsan ang nararamdaman mo ay hindi lang lungkot. Pagkapagod yon sa pakikipag-usap sa isang panloob na bantay na hindi marunong magpahinga. Pero pakinggan mo ako ng malinaw, hindi ka nito nilikha para saktan. Nilikha ka nito para protektahan ka noon. At ngayong gabi, nakikita mo na ito na mas malinaw, kaya maaari mo nang ihinto ang pakikipagtalo sa sariling puso mo na parang kaaway mo ito. Hindi ka laging naging mabagal, minsan sobrang sanay ka lang maging maingat, hindi ka laging kulang sa pananampalataya, minsan nasanay ka lang na ang pag-asa ay laging may kasamang panginginig. At may kapalit ang matagal na pananatili sa pattern na iyan. Ang kapalit ay ang pagiging laging handa pero hindi ganap na nakatayo. Ang kapalit ay ang mga araw na may binubuo ka ngunit hindi mo maangkin ng buo. Ang kapalit ay ang pakiramdam na may dalawa kang buhay. Isa na ipinapakita mo at isa na nakikipag-usap sa loob mo kapag tahimik na ang lahat. Hanggang sa dumating ang sandali na mapapansin mo, hindi na lang ito usapin ng pagod, ito ay usapin ng paglipat. May bahagi mo na hindi na kayang manatili sa dating ikot,
ngunit may layer pa sa ilalim nito. At ang layer na iyon ay hindi listahan ng mga dapat mong gawin. Hindi iyon leksyon. Ito ay larawan. Isipin mo ang isang lumang tarangkahan sa isang tahimik na bakuran. Isang tarangkahan na minsang binuksan sa liwanag, minsang isinara dahil may dumating na bangin ng takot at mula noon ay hindi na nabuksan sa parehong paraan. Nakatayo pa rin siya pero hindi na niya alam ang sigla ng dating pagpasok at paglabas. Nandiyan ang bakal, nandiyan ang bisagra, nandiyan ang anyo, pero may kalawang ng katahimikan sa bawat pagpihit. At isipin mo pa ang bakurang iyon. Sa loob, may mga tanim na minsan ay alaga, ngunit habang tumatagal ay natabunan ng anino. Hindi dahil wala ng buhay doon, kundi dahil may isang panahon na laging may nakabantay na pag-iingat sa gilid. Kaya ang dami ng nanatiling hindi napapansin. May mga dahong gustong maglapat sa araw pero laging may anino ng huwag muna. May mga ugat na gustong lumalim pero lagi silang kinukulong ng takot na baka masyadong malalim na ang kanilang abot. Iyan ang naging anyo ng iyong panloob na bakuran. Buhay, ngunit pinipigilan, tahimik, ngunit hindi patay. At doon nagsimula ang pagkaputol ng iyong sariling boses. Hindi na kailangang may nagsabi sa iyo ng malakas. Minsan, sapat na ang isang panahon nang hindi ka narinig. Isang yugto na kailangan mong maging matatag nang walang sumasalo sa iyo. Isang karanasang nagturo sa iyo na ang mas ligtas ay ang huwag na lang masyadong umasa. Kaya ang tarangkahan sa loob mo ay natutong magsarado bago pa man may pumasok. Ang bakuran mo ay natutong magtagong parang mas mabuting huwag nang maglabas ng lahat ng bulaklak para hindi masaktan kapag may dumaan at hindi bumalik. At yun ang dahilan kung bakit may mga pagkakataong pinipigil mo ang sarili mo kahit may apoy sa dibdib mo. Hindi dahil wala kang ipaglaban, kundi dahil sanay kang tiyakin muna na walang mawawala. Pero ngayon, may naiibang hangin sa bakurang iyon. Parang may dumadampi na init sa bakal ng tarangkahan. Parang may nagsisimulang kumalabit sa kalawang. Parang may inaanyayahang lumabas ang nakatago ng matagal. Ang dating tahimik na espasyo sa loob mo ay hindi na nananatiling nakatungo. Unti-unti itong humaharap sa liwanag. Kung nararamdaman mo na ang paglilipat na iyan, kung ang larawang ito ay parang tumama sa isang lihim na bahagi ng iyong puso, i-type mo ang mga salitang nakatayo na ako. Huwag bilang pakiusap, bilang pagkilala. Hayaan mong maging selyo ang pagkilala na iyon sa lugar na tinamaan ng mensahe. I-type mo ito, pagkatapos ay bumalik ka rito sa akin. At ito ang mahalagang bagay. Ang tarangkahang iyon ay hindi kailangang sirain. Kailangan lamang nitong maalala ang tunay nitong gamit, hindi upang ikulong ang buhay, kundi upang ingatan ang pagpasok ng tama at payagan ang liwanag na dumaan. Ganyan din ang nangyayari sa iyo. Ang hindi nakikita ng maraming tao ay hindi ka hinihila ng Diyos palabas ng katahimikan para gawing ingay ang buhay mo. Hinihila ka niya pabalik sa iyong totoong anyo, sa lugar kung saan ang takot ay hindi na ang nagsusulat ng iyong mga hangganan. Hindi ka tinatawag upang buhatin lahat ng mag-isa. Tinatawag ka upang tumanggap. Maraming beses mo nang sinubukang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng walang tigil na pagkilos, walang tigil na pagbabantay, walang tigil na pagtaya sa sariling lakas. Pero ngayon, ibang landas ang bukas sa iyo. Ang landas na ito ay hindi kahinaan. Ito ay pagbabalik. Pagbabalik sa lugar kung saan hindi mo kailangang bayaran ang kapayapaan mo araw-araw na parang utang. Ang kapayapaan ay hindi gantimpala lamang sa pagod. Ito ay tahanan ng tumatanggap. Kaya ang unang gawain mo ay hindi pagmamadali. Ang unang gawain mo ay pag-aangkin. Tuwing maramdaman mong muling sumisikip ang dating pagkapit, huminto ka at pangalanan ito. Sabihin mo sa loob mo, ito ang lumang bantay, hindi ang bagong pinto. Ibang tinig na ito, hindi ang pangmatagalang takot.
Sa paggawa niyan, hindi mo pinapalayas ang sarili mo sa proseso. Iniuuwi mo ang sarili mo sa katotohanan na hindi lahat ng bigat na nararamdaman mo ay panghabang buhay. Minsan, lumang tunog lang ang nagbabalik sa espasyong matagal nang hindi naririnig ang tunay na boses mo. Ang ikalawang gawain ay payagan ang sarili mong tumanggap nang hindi agad binabawi. Kapag may biyayang dumating, huwag mo agad halughugin kung karapat-dapat ka ba. Kapag may tahimik na pag-asa na dumating, huwag mo agad takpan ng baka hindi pa. Kapag may malinaw na paalala na ikaw ay pinapangalagaan, huwag mo agad palabnawin ito sa pagiging sobrang praktikal. May mga bagay na hindi binubuo ng pagpwersa. Binubuo ang mga iyon sa pagtanggap na may tumatawag sa iyo sa pangalan mo at hindi sa listahan ng mga pagkukulang mo. At dito ka rin tinuturuan ng Diyos ng maingat na pagbabantay na hindi takot. May pagkakaiba iyon. Ang takot ay laging nagsasabing bantayan mo ang lahat dahil baka may mawala. Ang maingat na pagbabantay ay nagsasabing alagaan mo ang ibinigay sa iyo dahil mahalaga ito. Kaya kapag tumatanggap ka na, huwag mong gawing alipin ang sarili mo sa dati mong gawi ng pagbilang at pag-aalala. Alagaan mo ang lumalago. Pahingahin mo ang ugat. Bigyan mo ng puwang ang liwanag. Magpahinga ka ng hindi humihingi ng paumanhin sa mismong paghinga mo. At kung sakaling may bahagi mo na nag-aalangan pa rin, huwag mo siyang itaboy. Dala rin niya ang kasaysayan mo. Dalin mo siya sa mas malawak na katotohanan. Hindi ka nananatiling nakaupo sa lumang bakuran. Ang tarangkahan ay nabubuksan. Ang mga dahon ay muling humaharap sa araw. Ang dating tagong ugat ay may espasyo ng lumalim ng hindi natatakot na mapansin. At ang presensya na matagal mo nang hinihintay ay hindi na malayo. Nasa mismong pag-abot mo na ito, nasa mismong pagtanggap mo, nasa mismong pag-alis mo sa dating paraan ng paghawak sa sarili mong buhay. Kung minsan, ang pinakamalalim na himala ay hindi ang biglang ingay. Ito ang tahimik na pagbabalik ng anyo mo, ang pagbabalik ng tapang na hindi marahas, ang pagbabalik ng boses na hindi sumisigaw pero totoo, ang pagbabalik ng kapahingahan na hindi tamad kundi banal. Yun ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Hindi niya sinisira ang bakuran, inaayos niya ito. Hindi niya ipinapahiya ang tarangkahan. Binubuksan niya ito, hindi niya pinapalitan ang iyong ugat. Pinapadalisay niya ang daloy ng buhay sa loob nito. At kung iyon ang tumama sa iyo ngayon, kung ang larawan ng bakuran at tarangkahan ay tila bumaba sa isang lugar na matagal mo nang ikinubli, i-type mo ang mga salitang nakikita ko na ito. Huwag nang paikutin pa, huwag nang palawakin. 3 o 4 na salita lang, simple at malinaw. Hayaan mong lumapag ang pagkilalang iyon sa mismong lugar na nagbukas ngayon. I-type mo ito. Pagkatapos ay bumalik ka rito sa akin. At ngayon, pakinggan mo ang pagbabalik na ito. Hindi mo kailangang magtayo ng bagong buhay mula sa takot. Kailangan mo lamang bumalik sa katotohanang ikaw ay hindi ipinanganak para laging magbantay sa dulo ng bawat pinto. May ipinapasok ng mas malalim sa iyo kaysa sa dati mong naunawaan. May tapang na hindi mo kailangang likhain. May kapahingahang hindi mo kailangang ipaglaban. May direksyong hindi mo kailangang hulaan ng mag-isa. Marami sa inyo ang matagal nang nabubuhay na parang laging nasa huling sulyap ng gabi, naghihintay ng senyales para lang makapagpatuloy. Pero ang katotohanan ay ganito. Hindi ka hinihiling na maging malakas sa paraang laging matigas. Hinihiling ka na maging bukas sa paraang marunong tumanggap. Hinihiling ka na maging tapat sa kung ano ang nararamdaman mo, ngunit mas tapat pa sa tinuturo ng Diyos sa mas malalim na lugar ng iyong pagkatao. Hindi ka pinapahiya sa pagkapagod mo. Pinapangalagaan ka sa pamamagitan nito. Kaya sa mga araw na darating, huwag mong hanapin ang sarili mo sa lumang paraan. Hanapin mo siya sa bagong bigat ng katahimikan na hindi na nakakatakot.
Hanapin mo siya sa lakas na hindi kailangang magpanggap. Hanapin mo siya sa kapayapaan na hindi mo kailangang ipaliwanag. Ang mga pagbabago sa iyo ay hindi kailangang ipangalandakan para maging totoo. Minsan, ang pinakatotoong pagbabago ay iyong hindi agad napapansin ng iba, pero ramdam mo sa bawat pagtayo mo sa umaga, sa bawat pagpili mong huwag na muling kumapit sa dating takot. At bago tayo magtapos, may isang simpleng paraan ng pagsangayon na gusto kong ialay mo. Kung may isang bagay sa mensaheng ito na tahimik na tumama sa alam mo, na sa loob mo, hayaan mong ang pag-like mo ay maging amen mo ng walang salita. Hindi bilang sukatan, bilang pagsangayon na tama ang pagkakabanggit sa narinig ng puso mo. Huminga ka muna kasama ko. Hayaan mo munang umupo ang lahat ng ito sa pinakamalalim na bahagi ng iyong loob. Hindi minamadali ang isang pahayag na ganito. Kapag ito ay tama, mararamdaman mong may dumadampi sa lugar na matagal nang naghihintay na matawag sa pangalan. May isang tao sa buhay mo na pumasok sa isip mo habang sinasabi ko ito. Baka iyon ang tahimik na tao na laging pagod ngunit hindi nagrereklamo. Baka iyon ang taong palihim na naghahanap ng sagot kahit tuwid ang tindig sa labas. Baka iyon ang taong may bigat na hindi nakikita ng karamihan, ngunit ramdam ng loob mo sa unang tingin pa lang. Kung may anyo na lumitaw sa isip mo, iyon ang taong dapat makarinig nito. Ipadala mo sa kanya, hindi bilang rekomendasyon, bilang paghahatid. Gaya ng pagkadating nito sa iyo, dumating din sana ito sa kanya sa tamang oras. May nangyayaring pagsang-ayon na hindi na kailangang ipaliwanag ng mahaba. May pumapagitna sa iyong pandinig at sa iyong dibdib. At unti-unti mo nang nararamdaman na hindi lang ito pang-aliw, isa itong paninindigan. May bumubuong tahimik na kasunduan sa pagitan ng langit at ng iyong pakikinig, at ang kasunduang iyon ay hindi mananatiling hangin lamang. Bago ito magsara, i-type mo ang mga salitang, "Ako ang hinirang." Huwag bilang hiling, huwag bilang pag-asa, bilang kumpirmasyon. Ang pakikipag-ugnayang tahimik na nabubuo sa pagitan ng langit at ng iyong pakikinig sa mga sandaling ito ay isang bagay na mabubuhay ka mula rito sa darating na yugto. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mong ang iyong mga daliri ang sumunod sa ginagawa na ng iyong espiritu. Huminga ka muli. Hayaan mong bumaba ito sa iyo bilang basbas, hindi bilang presyon. Ikaw ay pinangangalagaan sa iyong pagdaan. Ikaw ay ginagabayan sa iyong pag-ahon. Ikaw ay binubuksan sa iyong pagtanggap. Ikaw ay nilalapitan sa iyong katahimikan. Ikaw ay inaalalayan sa iyong pagod. Ikaw ay hindi iniwan sa gitna ng proseso. Ikaw ay binubuksan sa tamang panahon. Ikaw ay pinapalakas nang hindi ka sinusunog. Ikaw ay tinatawag nang hindi ka nilulunod sa ingay. Ikaw ay binibigyan ng bigat na hindi para bumagsak ka, kundi para malaman mo na may kapangyarihang mas matibay kaysa sa takot na matagal mong kinarga. Ikaw ay hindi na sa dulo ng iyong kwento. Nasa paglipat ka ng isang banal na pagkilos na matagal nang kumikilos sa likod ng nakikita mo. Sa mismong sandaling ito sa buong mundo, may mga puso ring nakatayo sa parehong tahimik na lugar. May mga tao ring nakarinig ng kaparehong panginginig sa loob ng kanilang dibdib. May mga kaluluwang hindi na nila kayang magpanggap na walang nangyayari. At sa kanila rin, gaya sa iyo, may dumadating na paalala na ang Diyos ay hindi nahuhuli at hindi rin siya nagkakamali sa pagtawag sa pangalan ng taong handa ng tumanggap. Ito ay nakaselyo na. Sundin mo ito ng dahan-dahan dahil ang tahimik na kasunduan na nabuo sa loob mo ay hindi kailangang pilitin para maging totoo. Naroon na ito ngayon, parang liwanag na hindi mo hinabol, pero biglang nakita. Naroon na ito sa paraan ng paghinga mo, sa paraan ng pananahimik mo, sa paraan ng pagtanggap mo na may mga bagay na hindi mo na kailangang ipilit para lamang maramdaman na ikaw ay nakarating.
Ang Diyos ay hindi nagkamali sa pagtawag sa iyo. Hindi siya nagkamali sa oras. Hindi siya nagkamali sa paraan ng pagdating ng mensaheng ito sa iyo. May pag-abot na nangyari sa pagitan ng langit at ng puso mo at ang pag-abot na iyon ay may layunin. Kaya ngayon, huwag mong tingnan ang sarili mo sa lumang lente. Huwag mong sukatin ang biyaya mo ayon sa dating takot. Huwag mong bawasan ang kahulugan ng naramdaman mo dahil hindi pa ito nakikita ng lahat. May mga bagay na nagsisimulang maging malinaw sa katahimikan bago pa man sila maisaysay sa salita. Ang nangyari sa iyo sa mga sandaling ito ay ganoon. Hindi ito palabas. Hindi ito pansamantalang aliw. Isa itong pag-aayos sa loob mo. Isang paglalapit ng pirasong matagal nang hindi nagkakatugma dahil sa sobrang tagal mong nagbabantay sa bawat pinto ng buhay mo. At ngayon, dahil narito ka na sa kabilang dulo ng pagkilala, kailangan mong marinig ito nang walang dilim sa pagitan ng mga salita. Hindi ka naliligaw. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nabibigo sa pagiging mabagal. May mga tinatawag na hindi dumaraan sa ingay. Dumaraan sila sa mga banayad na pagbabago ng loob, sa mga gabing hindi mo maipaliwanag kung bakit bigla kang umiiyak, sa mga sandaling bigla mong nararamdaman na hindi mo na kayang manatili sa dati mong anyo. Iyon ay hindi pagbagsak. Iyon ay pag-usad sa ilalim ng lupa tulad ng ugat na tahimik na umaabot ng mas malalim bago pa man makita ng sinuman ang dahon. At kung bakit kanya pinahintulutang marinig ang mensaheng ito nang eksakto ngayon ay dahil handa ka nang tanggapin ang katotohanang matagal mo nang pinapagaan para lang mabuhay ka nang hindi masyadong masaktan. Ngunit ayaw ka na niyang mabuhay ng kalahati lamang. Ayaw ka na niyang manatiling marunong lang magtiis. Tinatawag ka niyang marunong nang tumanggap. May pagitan na sa pagitan ng dati mong paraan at ng bagong anyo mo. At ang pagitan na iyon, ang lugar kung saan nabubuo ang kapangyarihan na hindi maipapaliwanag ng mundo. Hindi ito kapangyarihan ng pagmamataas. Hindi ito kapangyarihan ng pananakot. Ito ang kapangyarihang hindi nagagalaw mula sa takot. Kung minsan, inakala mong ang lakas ay laging dapat mukhang matigas, ngunit ang totoong lakas ay minsan tahimik lamang. Ito ang lakas na hindi na kailangang patunayan ang sarili sa bawat tao. Ito ang lakas na marunong huminto, marunong makinig, marunong maghintay nang hindi nawawala ang paninindigan. Kapag dumarating ang ganitong kapangyarihan, hindi nito nilulunod ang iyong pagkatao, nililinaw nito. Inaalis nito ang ingay ng sobrang pag-aalinlangan hanggang ang mismong tinig mo ay muling marinig sa ilalim ng lahat ng bumigat sa iyo. At may bahaging sa iyo na matagal nang naghihintay na ito ang mangyari. Hindi mo man sinabi ng malinaw. May araw na parang napapagod ka sa paggawa ng lahat ng tama pero pakiramdam mo ay hindi ka pa rin umaabot sa lugar na dapat ay iyo na. May oras na parang may pagitan sa pagitan ng panalangin mo at ng sagot, at ang pagitan na iyon ang sumubok sa tibay mo. Pero ngayon, sa halip na isipin mo ang pagitan bilang pag-uurong, isipin mo ito bilang paghahanda. Ang pagitan ay hindi laging kawalan. Minsan ito ang espasyong nililikha para tanggapin mo ng buo ang nakalaan sa iyo. Kaya huwag mong hayaang ang iyong nakaraan ang magtakda ng sukat ng iyong hinaharap. Hindi lahat ng pagtitimpi ay dapat magtapos sa pagkaputol. Hindi lahat ng katahimikan ay tanda ng pagkaantala. Hindi lahat ng pagod ay senyales na mali ang direksyon. May mga pagod na lumilitaw lamang kapag malapit ka ng tumawid sa isang bagay na matagal mo nang inilalakad. Ang kabigatan na nararamdaman mo minsan ay hindi palaging pinto ng pagkatalo. Minsan ito ay pinto ng pagtatapos ng lumang anyo mo. Kapag tinitingnan mo ngayon ang buhay mo, baka may mga dulo kang hindi mo pa rin maintindihan. May mga sinubukan kang ayusin pero parang hindi sumunod sa gusto mo. May mga pintong nabuksan at nagsara ulit sa paraang hindi mo maipaliwanag.
May mga pangalan, lugar at alaala na dati ay may kontrol sa iyong damdamin, pero ngayon ay unti-unti nang lumalayo sa sentro ng iyong katahimikan. Huwag mong maliitin iyon. Iyan ang tanda na hindi ka na pareho. Ang mga bagay na dati ay kayang guluhin ka ng matagal ay nagsisimula ng mawalan ng hawak sa iyo. At iyan mismo ang anyo ng pagpapalaya. May mga taong magtataka kung bakit hindi ka na ganoon katulad ng dati. Hayaan mo sila. Hindi nila kailangang maintindihan ang buong daan para makita ang resulta ng pagbabagong ginawa sa loob mo. Ang ilang pagbabago ay hindi ipinapaliwanag, pinaninindigan. Kapag tumayo ka na sa bagong lugar mo, hindi mo kailangang humingi ng permiso mula sa lumang takot mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lumang pag-aalinlangan kung bakit ka na mas tahimik, mas malinaw, mas matatag. Ang bagong kapangyarihan na ibinibigay sa iyo ay hindi nakadepende sa pagkaunawa ng iba. Nakadepende ito sa pagiging handa mong tanggapin na hindi ka na mabubuhay ayon sa lumang limitasyon. At iyan ang isa pang bagay na kailangan mong tanggapin ngayong gabi. Ang pinakamatapang na hakbang ay minsan hindi ang pagtakbo ng mas mabilis. Ito ang pagtigil sa pagtanggi sa sarili mong tawag. Ito ang pagtanggap na ang mga tanda ay may kahulugan. Ito ang pagpayag na ang mga luha mo ay hindi kahinaan, kundi wika ng isang pusong hindi na kayang magkunwaring walang nangyayari. Ito ang paglalakad nang hindi mo na kailangang dalhin ang lahat ng tanong sa bawat hakbang. May mga tanong na sasagot lamang kapag tumigil ka sa pagpilit at nagsimulang tumanggap. Kaya maging mahinahon ka sa sarili mo habang dumarating ang pag-aayos na ito. Huwag mong habulin ang lahat ng sagot agad. Ang mahalaga ay alam mong hindi ka na pareho ng taong nagsimulang makinig sa mensaheng ito. May bahaging sa iyo ang natamaan, may bahaging nagising, may bahaging nagsimulang maniwala na may mas malalim na dahilan kung bakit ka pinananatili ng Diyos sa mga laban na hindi mo maintindihan noon. Hindi ka pinahirapan para lang mapagod. Pinatibay ka para sa isang gawain na hindi mo pa nakikita ng buo. At kung may mga sandali pa ring bumabalik ang dating pangamba, huwag mong isipin na bumalik ka sa